Bakit nandito yung mga gamit ko? Masama tayo, di ba? Dapat isa ka tutulugan. Pero Dominic. Pero Dom, si Rex, ganun ba? Yung ba inaalala mo? Huwag ka mag-alala. Nagpaalam na ako sa kanya. Ay, hindi naman sa ganun. Pero ang ibig kong sabihin, dapat ba talagang nasa isang kwarto tayo? Alina, ayaw natin magduda si Lilian tungkol sa pagsasama natin. Kaya yung paglipat ko sa kwarto mo, yun ang solusyon. Isa lang sa mga solusyon. Bakit? May naiisip ka ba bang ibang solusyon? Dahil kung meron, Dominic, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, nahihirapan na talaga ako. Alina, hindi lang naman ikaw eh. Sila din. Mas lalo siguro sila dahil nakapanggap silang mag-asawa at totoo nagmamahalan. Ito yung sinabi ni Rex. Bago sila umalis ng Amerika, naghiwalay sila. At umaasa sila na pagdating ng Pilipinas, meron silang sarili-sariling buhay na daratnan. Pero Alina, pagdating silang pinagkasama ng tradisyon at ng responsibilidad. Pero hanggang kailan ganito, Dominic? Hanggang kailan tayo magtataguan, magpapatintero? Hanggang kailan sila dito? Narinig mo yung sinabi ni Rex. Mukhang nagkakaroon siya ng interest sa rancho. At pag nagtuloy-tuloy yun, may posibilidad na hindi siya umalis dito. Hindi. Hindi ko kaya, Dominic. Ako na lang ang aalis. Hindi, Alina. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Walang aalis. Dito ka sa tabi ko. Dito ka sa bahay na to. Pero, Dom, Alina, pag umalis ka, wala akong choice kung sabihin sa akin na tungkol sa atin. Magalit na magkagalit. Magkagulo na magkakagulo. Magwawala si Rex pag nalaman niya tungkol sa atin. Iisipin niya niloko natin siya. Masasaktan si Lilith dahil iisipin niya na ikaw ang dahilan kung ba't siya gustong iwan ni Rex. Makakapatay ng tao si Don Minando dahil ininsulto ang pamilya niya. Magkahagulo ang pamilya namin. Masisira ang pangalan ng aking pamilya. Tapos akong korporasyon ng dalawang hasyenda. Alina, wala akong pakialam kung anong mawawala. Ang mahalaga sa akin, ang alam ng tao na mahal kita at mahalin mo ako. naiintindihan ko, Dom. Si Alina. Sorry. Yan ang naaalala kong pagluto ng paborito niyong itlog. Scrambled for Dominic and sunny side up for you with ketchup. Ako, Alina, alam mo ba may sikretong pagluto ng scrambled eggs ni Dominic? Na-discover mo na ba yun? Hindi pa! Naku, yun ang una-una mo dapat inalam nung magsama kayo ni Dominic. Thank you. Alina, hindi na ako kasi kumakain ng itlog eh.
May develop na allergy. Hindi ko alam. Sorry. Kaya nga ako na lang yung kumakain ng itlog ngayon. Kahit na lang tayo, Paborito ko nga ito, eh. Masarap. Anong ginagawa to, David? Sayang, Dominic, hindi ka na pwede kumain ng ganito ngayon. Ay, ako rin dahil gusto ko lang itlog. Ayoko yung dulo. Gusto ko yung mabuo at matigas. Rosa, ipagluto mo si Lisa ng itlog. Yung hard-boiled egg. Sige na. Ako na ng Marcy. Mas madaling pa. Alam ko ba? Thank you, Rosa. You're welcome. Alina. Alina, sandali. Gusto ko lang mag-thank you dun sa ginawa mo kanina. Isinalba mo sa Leland sa kahiyan. Hindi ko kailangan magpasalamat sa akin. Hindi ko naman ginawa yan para sa'yo. Alam ko. Gusto ko malaman mo na na-appreciate ko yung ginawa mo. Alam mo, hindi ko kinakaya yung kaganapan sa loob ng bahay. Para akong nanonood ng pelikula na hindi ko alam kung sino yung bida at kontrabida. Nakakaawa rin lang naman si Lilith eh. Imagine, namatayan ng anak, tapos niloko at iniwan ng asawa. Eh Diyos ko, pero kailangan nilang magpanggap na hindi hiwalay, kaya napipilitang magsama. Tapos ikaw, hinahabol ng dalawang lalaki na parehong minahal niya. Ay, ang haba-haba ng hair mo, girl. Uy, Lisa, ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo. Oo nga, no? Baka marinig tayo ng tuga at palaka dito. Eh, parang tayong dalawa lang naman dito, Lisa, iba na ang sitwasyon ngayon. Nandito na yung asawa ni Rex. At wala siyang kaalam-alam tungkol sa akin. Maliban sa alam ng mga tao dito. Kaya dapat maging maingat tayo sa mga salitang binibitawan natin. Pero, Day, paano mo kinakaya ito? Kasama mo sa bahay ang asawa ng lalaking bumuntis sa'yo. Kasi, kahit pabalik-balik-tarin mo, kahit sabihin na wala na kayo ni Rex, tapos kayo na ni Dominic, kapag nalaman ni Lilith na anak ni Rex si Nico, Diyos ko, Day, sigurado, Diyog ko, itatagaw, ibabato mo yun sa bato. Sigurado ko World War III yan. Alam mo bang hindi ko iniisip yun? Kung alam mo lang kung gaano kahirap na yung kalooban ko. Nakukonsensya ako kapag nakikita ko siyang nasasaktan kapag nakikita niya si Nico. Nakukonsensya ako kapag nakikita ko na sincere yung pakikipagkaibigan niya sa akin. Pero hindi ko naman masuklian dahil may lihim ako na tinatago sa kanya. Pero ano magagawa ko? Hindi ko rin naman kagustuhan lahat ng to eh. Isa lang din akong biktima. Naiintindihan mo. Naiintindihan kita. Isa rin naman akong biktima eh. Baka nakalimutan mo. Inakaawan ako ng pusi. Hanggang ngayon hindi ko alam kung saan at kung anong nangyari. Halina kung alam mo lang. Hirap na hirap ng kalooban ko. Anod ka ba?
Sunod ka ng sunod. Tapos na ba yung motor na ginagawa mo? Tapos na kaya yun. Welding nila yung kabitan ng upuan. Pwes, maghanap ka ng ibang trabaho. Huwag ka lang dito. Bakit ba ang sungit mo, ha? Pagkatapos kitang dala na tinola kagabi, at ganyan ni Moko. Manunumbat ka. Pero hindi mo naman pinatikim sa akin yung dala-dala ni Christy. Naku, buti nga hindi mo kinain yun eh. Sumakit kaya yung tiyan ko dahil dun. Ang sabihin mo, sumakit yung tiyan mo dahil sa katakawan mo. Kaya nga kay Christy. Hindi kasi dapat sa'yo yun. Akin lang yun. Ba, bakit ba sobrang possessive ka dun sa Christy na yun? Type mo ba siya? Ha? Mahirap talaga yun, pare. Hindi ko kakayanan ng ganyan yung sitwasyon din. Isipin mo, sama-sama kayo sa isang bahay. Tapos itong isa si Rex. Habol ang habol kay Alina at sa bata. Naku, pag nakaamoy si Lilet, tago mo talaga yung magina. Alam naman, Rex, na kailangan niyang bas-basan ng paghahabol kay Alina eh. Alam mo, pare, kung meron man ako kinakatuwa ngayon, yun yung pagtalikod niya sa kanyang pansariling kaligayahan at pagtanggap sa responsibilidad niya bilang Sandal Carmen. Tsaka siyempre, yung paglipat ni Alina sa kwarto mo, no? Jesus, ikaw talaga? Parang di ko pa alam, ha? At least, gabi-gabi katabi mo na si Alina sa pagtulog mo, di ba? Oh, Dom, ingat-ingat ka dyan, ha? Baka next year biglang may binyagan na naman. O ano? Baka atakihin ka na sa puso dyan, ha? Nagbibiro lang ako. Pero kung ganyan naman din na tinatago niyo pa, mas mabuti pa na mag-ingat-ingat na lang kayo, di ba? Teka. Ano nga yung sinabi mo kanina? Nakiusap si Rex na palagaan yung mag-ina. Nagigilty na nga ako eh. Hindi ko masabi kay Rex na inalagaan ko yung mag-ina hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Pare, mahal na mahal ko yung mag-ina. Eh, yung paghingi ni Rex ng tulong kay Alina, tutulungan mo ba siya? Huh? Palambutin mo ba ang puso ni Alina para kay Rex? Siguro kung iba yung sitwasyon ni Rex, bilang kapatid niya, tutulungan ko siya. At bilang pinuno ng rancho, hindi ko kaya magkagulo ng mga tao ko. Lalo sa pamilya pa namin. Paano mo gagawin yun, Dom? Paano kung mapatawad ni Alina si Rex? Lumambot uli ang puso niya para sa kanya at matutong ibigin dahil lang sa'yo. Dahil lang sa tulong mo. Hindi ko na alam, Patrick. Natatakot akong iwanan ni Alina at sumama kay Rex. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa sitwasyon namin ngayon. Oy, Yael! Baka hindi mo masagot yung tanong ko. Ano ulit yung tanong mo? Sabi ko, type mo ba yung Christy na yun? Bakit mo tinatanong? Bakit type mo? Hindi oh. Kaya ako. Type mo.